Pinagpalang araw sa iyo, Kabanong, at ganun din sa ating mga kakaibigan. Kilalanin niyo na lamang ako sa pangalang Taweng. Nais ko lang ibahagi ang aking karanasan sa mga aswang. Hinding-hindi ko makakalimutan kung saan nagsimula ang lahat. 16 anyos pa lamang ako noon. Dakilang tagagawa ng mga patalim sa baryo namin. Ang tawag sa amin ay panday. Itak, kutsilyo, punyal, espada at kung ano-ano pang patalim ang nagmula sa amin na siya namang dinadala namin sa bayan. Hindi malakas ang bentahan sa ganitong negosyo. Matumal. Wala naman kasing interes sa mga tao sa mga patalim. Maliban na lang kung may papatayin sila. Oh, Taweng, matatapos mo na bang pakinisin yung mga nagawa nating itak kahapon? Mamayang hapon ilalako na natin yan sa bayan. Kung mag-iba na lang kaya tayo ng hanap buhay, Tay. Napatigil si Tatay sa pagpupunas ng salamin nito. Oh, bakit? Napapagod ka na ba sa ganitong gawain? Hindi naman sa ganon, Tay. Ang liit lang kasi ng kita natin dito Kulang na kulang pa para sa araw-araw at sa panggamot ninyo. Tsaka, isa pa, sa susunod na pasukan mag-aaral na rin ako. Hindi naman natin pwedeng asahan ang paglalabadan ni Nanay. Malit lang din naman ang kitaan dun. Alam mo, Taweng, hindi natin pwedeng itigil ito. Nangako ko sa lolo ko at sa iba pa nating mga ninuno na ipagpapatuloy ko ito hanggang sa maitawid na sa bagong henerasyon. Kung nalilitan ka sa nakukuha natin dito, pwede ka namang maghanap ng ibang trabaho. Hindi naman kita pipigilan. Malaki ka na. Kaya mo nang magdesisyon sa buhay mo. Kaya mo nang mabuhay mag-isa. Tay, pinapalayas niyo na ba ako? Hindi naman. Ang gusto ko lang sabihin nasa tamang edad ka na para sa mga bagay na dapat ikaw na ang nagdidesisyon. Tandaan mo lang na dapat nasa tama ka palagi, anak ha. Ito namang tatay ko na to, kung makapagsalita, akala mo naman parang nasa pelikula. Yung typical na matanda na lolo ng lahat. Ay nako, magtigil ka nga. Anong sinasabi mong lolo ng lahat? Bata pa ako, no? Paano? Mukha ka ng 60, Tay Nagtawanan na lamang kaming mag-ama. Kahit medyo naghihikaho sa buhay, masaya at magiliw naman ang pamilya namin. Kahit nagipit madalas, hindi nila pinababayaan kaming dalawang magkapatid. Kinagabihan, inutusan ako ng tatay ko na pumunta sa bukirin. May bukirin kasi sa amin na kung tawagin ay bukid ng Diyos. Ibig sabihin, walang nagmamay-ari nun kundi Diyos lang. Lahat ng tanim na naroon ay maaring kumuha ang kahit na sino. Kumbaga sa Ingles, charity ang tawag doon. Kasama ko si Ramses noong mga sandaling yon. Ang kapatid kong ampayat-payat dahil sa kakamaryang palad niya. Mula kasi nung matuli ay inaraw-araw na niya nung gumaling yon. Kuya, sigurado ka ba dito? Wala tayong magagawa, no? Utos ni tatay. Kailangan natin kumuha ng ampalaya, kahit 2 o 3 ampalaya lang daw. Kainis naman Itlog na may ampalaya na naman kasi yung ulam Kaunti na lang magiging mapait na dugo ko Dami mong reklamo. Lakan mo ginagawa sa buhay. Pinatahimik ko na siya nang matanaw na namin ang bukid ng Diyos. Kinakabahan din ako noon, Kabanong. Kahit kasi libre lang ang makukuha ng mga gulay at prutas doon, delikado pa rin dahil sa merong sawa na gumagala sa mismong bukid. Pinaniniwalaang doon na nakatira ang sawa. Biruan nga na matatanda, ang sawa na yon ang siyang tumukso kay Eva. Tinatawag din nilang si Satanas ang ahas na naroon. Uy, huwag kang maingay baka maramdaman tayo ni Satanas. Bakit kasi hindi na lang alisin ng Diyos yung ahas dito
Bukid niya naman to, di ba? Kapag inalis niya ang ahas, magiging mapangahas sa mga tao at baka maging sakim lahat. Ay naku, daming paliwanag. Tara na nga kuya, lumapit na tayo dun. Huwag kang ngang mauna, ako na. Ilang sandali lang, nasa tapat na rin kami ng bukid ng Diyos. Sakto naman na nasa tapat na rin namin ang mga tanim na ampalaya. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Mabilis kong kinuha ang 3 ampalaya at inihagis kay Ramses. Nalaglag ang 2 ampalaya sa lupa pero agad din naman niyang dinampot. Hindi marunong sumalo ang putik. Buwang ka pala sabay-sabay mong inagis Bumalik na ako kay Ramses. Aalis na sana kami nang biglang naramdaman namin na nasa paligid na ang sawa. Kuya, sa likuran mo! Nanginginig pa ang tinig ni Ramses noon kaya humarap na rin ako. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang sawa. Nasa aktong lilingkisin na niya ako nang biglang kumidlat sa harapan ng sawa. Dali-daling gumapang ang sawa paalis. Sandali naman akong natulala. Muntikan na rin kasi akong tamaan ng kidlat. Kuya, ayos ka lang? Sayang naman. Sira ulo to. Anong sayang ang pinagsasabi mo? Muntikan na nga akong tamaan ng kidlat Sayang ka pa dyan. Napatingin kami sa lapag kung saan eksaktong tumama ang kidlat. Umuusok pa yon. Nagtaka kami nang may makita kaming isang bagay na naroon. Nang lapitan namin, napagtanto namin na yung pala ay isang espada. Nagbabaga pa yun nang makita namin. Medyo tabingi din ang hulmahan. Hindi namin alam kung galing ba yun sa kidlat o nandun na yun bago pa tamaan ng kidlat. Ang alam lang namin ay parang kakaiba yun. Kumuha kami ng tubig sa malapit na ilog at binuhusan namin ang espada. Nang maging malamig na yon, ay saka ko yung kinuha. Tara, umuwi na tayo. Pakita natin to kay tatay. Nagmamadali kami makabalik. Pagkakita ni tatay sa daladala ko, maging siya ay namangharin. Ang ganda kasi ng disenyo ng espada, Kabanong. Kahit kami, hindi namin kayang magdisenyo ng ganun. Detalyado ang mga guhit at mga baybayin na nakasulat doon. Hindi pang karaniwan ng espadang to Saan to galing? Muntikan kasi akong malingkis ni Satanas Buti na lang, biglang kumidlat sa harapan namin. Doon sa kinidlatan, biglang nandun na yan. Palagay ko galing yan sa Diyos Kung galing pala ito sa Diyos, Tawing, pandayin mo na. Ayusin mo yung pagkakatuwid ng espada. Medyo baliko Baka para sa'yo talaga to. Ha? Ano naman ang gagawin ko rito? Ang iwa mo na sibuyas at bawang. O kaya pang-ahit mo sa bigote ni Papa. Anahimik ka nga. Kung wala kang magandang sasabihin. Teka. Ano ba talagang gagawin ko dito? Kapag natuwid mo na yan, itago mo muna anak. Baka magamit mo yan sa tamang pagkakataon. Tamang pagkakataon? Anak, kaya alagaan mo yan. Kaloob yan sa iyo ng Panginoon. Maraming araw pa ang lumipas. Madalas kong titigan ng espada na nakuha ko. Iniisip ko palagi kung saan ko ba siya pwedeng gamitin. Hindi naman pwedeng pangtabas ng damo kasi meron naman kaming itak. Hindi rin naman pwedeng pangtaga ng tao, wala naman akong kaaway. Hindi rin naman pwedeng pang-ahit sa bigote ni tatay kasi nag-aahit siya palagi at may labahas siya. Nakatingin lang ako sa dingding, Kabanong, kung saan nakasabit ang espada habang nakahiga ako sa papag. Kahit na anong gawin kong pag-iisip, wala akong maisip kung para saan ba yun. Kinagabihan, tahimik lang kaming nagluluto sa bakuran namin. Magkakasama kaming 3 ni tatay at ni Ramses. Habang si nanay naman ay naggagantsilyo.
Gumagawa siya ng basahan na maaaring maibenta. Ramses, bakit pa ang payat mo kahit ang lakas-lakas mong kumain? Ikaw na nga umuubos ng totong sa kaldero eh. Tay, pinapanatili ko lang yung ganitong katawan para sa diet ko, no? He, sira ulo. Mukha ka na nga mamamatay eh. Itigil mo na kasi kakatitig mo sa picture ni Maui Taylor paggabi. Naintindihan ko na. Ayos lang yan, Ramses, anak. Kasama sa pagbibinatayan. Pero dapat hindi sobra ha. Nakakatuyo ng utak yan. At dapat si Rosana Roses. Tinapi ko si Papa. Uy, marinig ka ni nanay dyan. Dadampi na naman sa mukha mo yung kaldero, Tay. Sandali kaming natigilan sa pag-uusap nang makarinig ng mga sigawan sa labas. Mga taong natataranta. Kahit ilang metro ang pagitan ng bahay, dinig na dinig pa rin namin sila. Oh, ano na naman ba yung ingay na yon? Gabing-gabi na. Napatayo kaming tatlo at tumanaw mula sa bakod namin. Nang may mapadaang isang babae, tinawag yon ni tatay at kinausap. Ay karay, ano bang meron at bakit kayo maingay? Yung pang-apat na bahay mula rito, inaswang! Nako, kawawa si Christy. Balak kunin sa kanya yung anak niya na kaluluwal pa lang niya noong nakaraang buwan eh. Sandali, tatawag ako sa barangay. Nagmamadaling umalis ang Ali. Nadapa pa ito at sumubsob sa putikan. Pero wala yung pakialam at sige lang ulit sa pagtakbo. Ha? Aswang, Tay? May aswang dito sa atin? Kakasabi nga lang, itatanong mo pa. Anak, naiisip mo ba yung naiisip ko? Hindi po. Hindi ko naman iniisip si Rosana Roses eh. Buang, hindi yon. Dali, kunin mo yung espada. Ha? Ano pong gagawin ko dun? Dalian mo na. Diyos ko kaon, tanga-tanga. Kunin mo, tulungan mo si Christy, ligtas mo yung sanggol. Po? Bakit ako? Aray! Binatukan ako ni tatay at itinulak papasok ng bahay. Napilitan na lang akong kunin ang espada sa dingding. Ano ba problema niya at bakit kayo nagsisigawan? Nay, ikaw ho yung sumisigaw eh. Pagkakuha ko ng espada kaabanong ay nagmamadali kaming tumungo ni tatay sa bahay nila Ate Christy. Maraming taong nasa harapan pero mga wala namang ginagawa. Lahat sila ay natatakot na makialam. Tulong! Kunin yung anak ko! Nakaramdam ako ng awa kay Ate Christy. Mag-isa na lang kasi siya sa buhay niya. Iniwan kasi siya ng asawa niya nang malamang buntis siya. Tay, ako nang bahala. Kaya mong harapin yung aswang? Hindi ko alam, susubukan ko lang. Naglakad na ako papasok ng bakuran. Wala sa loob ng bahay ang aswang at si Ate Christy. Pumunta ako sa likuran at doon ko sila nakita. Nakasiksik si Ate Christy, hawak ang anak niya at ang supot ng bawang. Ate Christy, ayos ka lang ba? Anong yan? Tingin mo? Tingnan mo yung aswang na yan oh. Paano ako magiging maayos? Napalingon ako sa kabilang banda. Nandoon ang isang lalaki na nanlilisik ang mga mata. Buti na lang may ilaw doon kaya nakita ko kung gaano kapangit yung aswang. Ikaw, umalis ka ngayon din. Kung makapag-utos ka parang aso lang yung kinakausap mo ah. Gamitin mo yung hawak mo. Tinutok ko sa aswang ang espada na hawak ko. Nakita ko ang pagkailang sa mukha ng aswang. Hoy, ikaw aswang! Kung ayaw mong mamatay, di mabuhay ka! Oo! Kabado ko noong mga sandaling yon, kaya hindi ko na alam ang mga pinagsasabi ko. Para akong lampang bata na nanginginig pa ang mga kamay. Pagdating nila tatay, sinulsulan nila ako para lumakas ang loob ko. Sige anak, kaya mo yung impaktong yan! Espadahin mo! Nang magsimula ng gumalaw ang aswang, hinigpitan ko na rin ang pagkakahawak ko sa espada.
Napapalunok ako ng laway ko, Kabanong, dahil sa kaba. Humarang na ako kay Ate Christy. Sige, subukan mo lumapit. Mamamatay ka talaga. Yan! Yan ang anak ko! Tay, anak mo din naman ako ah. Nandito ako. Mga ilang sandali pa, bigla na lang umatake ang aswang. Mabilis na gumapang ang aswang palapit. Agad ko rin namang hinataw yun ng espada. Tinamaan siya sa braso. Maging ako nagulat din nang malaglag sa lapag ang kaliwa niyang kamay. Tumakbo ng mabilis ang aswang at naiwan ang braso nito. Gulat na gulat naman sila sa ginawa ko. Pero tuwang-tuwa naman si tatay at si Ramses. Para nga silang baliw na talon ng talon. Mabilis na kumalat sa lugar namin ang nangyari. Marami ang humanga sa akin at talagang naniwala na ako raw ang tagapagligtas. Binigyan pa ako ng parangal ng kapitan naming laging tulog. Nakilala ko sa baryo namin bilang panday. Dahil na rin yon sa nagpapanday kami ng mga patalim. At naniniwala sila na dahil doon kaya ako ang napili ng itaas para maging bayani. Makalipas ang isang dekada, dahil sa paninindigan ko bilang panday, marami ang humihingi ng tulong sa akin. Minsan nga, problema lang nila sa kalan, ako pa ang tatawagin. Hindi ko nalang pinapansin. Ang misyon ko lang ay ilayo ang baryo sa kapahamakan na dulot ng mga masasamang elemento. Isang hapon, nasa pandayan kami ni tatay nang dumating si Ramses. Dismayado ang mukha niya at parang pinagsakluban na naman ng langit at lupa. Oh, bakit ganyan na naman ang mukha mo? Pansin ko, tuwing uuwi ka rito hindi maipintay ang pagmumukha mo. Hulaan ko, nag-away kayo ni Lubing, no? Ha? Mas naunang mag-asawa sa akin si Ramses. Nawala na kasi ako ng interes sa babae mula nang unahin ko ang tungkulin ko. Ewan ko ba sa babaeng yun? Uy, ano ang pinagawayan nyo? Parang may kalog sa utak nun eh. Yung kaibigan niya kasing si Rose, buntis, naglili. Tapos siya, gusto rin niya maglihi. Sabi ko sa kanya, magbuntis siya sa akin para makapaglihi siya. Aba nagalit. Nagmamadali daw akong magkaanak. Siya itong siraulo Maglilihi hindi naman siya buntis, di ba? Pambihirang babae yan. Dinaig pa ang nanay niyo sa kapraningan si nanay niyo dati naglili lang sa mangga. Pero ang kaiba doon, dapat yung mangga ninakaw ko daw sa kapitbahay. Si Ramses ang pinagbubuntis niya malamang. Teka sandali lang. May sasabihin nga pala ako. Diba buntis yung kaibigan ni Luming, si Rose? Oh, ikaw ang ama nun. Buang, hindi. Si Rose, ilang gabi na palang inaaswang. Kinausap ako ng asawa niya. Nakikiusap sa akin na tulungan mo raw sila. Nababahala sila kasi ilang gabi na pala yun. Bakit ngayon lang nila sinabi? Mga pasaway. Tatapusin lang namin ni tatay itong pinapanday namin. Pupunta ako sa kanila. Pansin ko mula nang maging panday ka, laging may mga aswang na nagpaparamdam. Buti nga mga inutil ang mga aswang Kasi kung matalino sila, hindi na sila rito mga aswang kasi nandito ako. Ramses, mabuti pa tulungan mo nanay mo sa pagluluto. Kanina pa bunganga ng bunganga yun Minadali na namin ni tatay ang pagpapanday. Gabi na rin kaming natapos. Nagpaalam na kami ni nanay na lalabas. Siyempre, kung ano-ano na naman ang sasabihin sa amin. Puro sermon. Pero sa huli, papayag din naman pala. O sige, mag-ingat kayo ha. Mga tanga pa naman kayo minsan.
Hahalik pa sana si tatay sa kanya pero tumalikod na si nanay. Nagpunta na lang kami sa bahay ng buntis na si Rose. Kasama nito ang asawang si Ronald. Naabutan namin silang dalawa na naglalagay ng mga pangontra sa tapat ng pintuan nila. Magandang gabi sa inyong dalawa. Ako nga pala si Taweng, ang kilalang panday sa baryo natin. Nakarating sa akin ang problema ninyo eh. Gusto kong tumulong sana. Ay nako, maraming salamat sa iyo, Taweng. Sa totoo lang, nung nakaraan pa ako nababahala eh. Hindi lang kasi isa yung aswang, dalawa sila. Ano? Dalawa? Ay nako. Ganun ba? O sige, huwag na kayo matakot. Ako nang bahala. Pero kung pwede lang dito muna kami sa inyo. Magbabantay kami sa aswang. Walang problema. Kilala ko naman tong si Ramses eh. Pinapasok na muna nila kami sa loob ng bahay nila. Habang nagkakape kami, may mga naamoy akong malalansa. Mga bakasyon ng aswang. Mga amoy na naiwan nila sa bubong at sa paligid ng bahay. Para sa kaalaman ng lahat, Kabanong, mula nang maging panday ako, lumakas ang pangamoy ko, pati na rin ang pakiramdam. Tao pa rin naman ako pero masasabi kong kakaiba ko sa lahat. Bakit ngayon lang sinabi? Nung nakaraan pa kayo inaaswang. Di sana napalayas kagad natin yung mga aswang na yon. Pasensya na. Wala pa kasi kaming pambayad nung nakaraan eh. Sa lahat ng tagapagligtas, ako lang yata ang nagpapabayad. Kailangan din kasi namin ng ikabubuhay. Isa pa, hindi na ako nag-aral para gampanan ang pagiging panday. Wala naman sigurong masama kung maningil ako. Hindi naman gaano kamahal. Hindi naman ako agad naniningil eh. Pero ngayon, intindihin na lang natin ang aswang. Nasisiguro kong dadalaw yun ngayong gabi. Pagdating ng 10:00 ng gabi, nanahimik na rin kaming lahat. Humiga na ang mag-asawa sa papag nila. Doon ang pwesto na laging tinatapatan ng aswang sa bubong. Kaming tatlo naman ay nasa gilid lang, nakabantay sa kanilang dalawa. Hindi naman yata darating yung mga aswang eh. Nung oras na oh. Huwag kang apurado, mahaba pa ang gabi. Wala ka bang nararamdaman? Wala pa, kaya kumalma ka lang dyan. Naghintay pa kami ng ilang minuto. Mga ilang sandali lang, narinig ko nang may tila naglalakad sa taas. Magaan lang ang paa, kaya alam kong nakaanyong hayop pa ang aswang na yon. Sinenyasan ko si tatay na maganda. Kaso, tulog na pala si tatay. Kaya hindi ko naginising. Binigyan na lang ni Ronald ng unan. Huwag kayo matataranta. Kumilos lang kayo gaya ng ginagawa nyo kapag kayo lang yun nandito. Tumango lang si Ronald bilang pagsang-ayon. Ramses, dito ka lang. Bantayan mo sila ha. Saan ka pupunta? Lalabas. Titingnan ko sila sa taas. O sige, mag-iingat ka tol. Hinugot ko na ang espada ko at marahan kong binuksan ang pinto. Nakita ko kagad ang anino na nakatayo na nasa taas ng bubungan. Sumilay ang ngiti ko. Malilintikan kayo sa akin ngayon. Maingat akong umakyat sa hagdan. Pagsilip ko sa bubungan, nandoon ang dalawang aswang. Isang lalaki at isang babae na mahaba ang buhok. Oh, kumusta mga salot? Ayos lang naman. Ang panday! Naiirita ako sa boses ng lalaki. Ang liit, parang boses paniki. Halata sa kilos nila ang nataranta nang makita ko. Daan-daan silang umatras. Nung nakaraan pa raw kayo maali-aligid dito ah. Ang tanga nyo naman.
Hindi nyo pa nakuha yung gusto nyo? Hindi na sila nakapagsalita. Nang iwas-iwas ko ang espada, parang lalo silang kinabahan. Bigla na lang silang tumalon pababa. Tumakbo ko palapit, pero ang naapakan kong yero ay yung medyo bulok at malambot na. Sa halip na mahabol ko sila, lumusot ako at bumagsak sa loob ng bahay. Nagulat si tatay no na sarap na sana ng tulog. Walang iya. Di nyo naman sinabi na bulok yung bubong nyo. Halika Ramses! Tay! Ikaw nang bahala sa kanila. Nagmamadali akong lumabas ng bahay. Nasundan ko pa rin ang mga aswang dahil sa talas ng pakiramdam ko. Tumingin kami sa bandang kakahuyan. Sinuyod ko ng tingin ang buong paligid. Nandito lang sila sa paligid. Maganda ka Ramses. Oh, bakit ako? Wala naman akong gagawin dito. Bakit ka sumama? Sabi mo, di ba? Praning ka talaga. Ayan na sila. Dumikit sa akin si Ramses. Maya-maya lang, bigla na lamang may lumitaw na babae sa gilid. Nahawakan niya si Ramses sa pantalon. Agad ko naman yung hinataw ng espada. Putol ang kamay ng babae. Pero hindi pa talaga siya natakot. Sinubukan niya naman akong takmain. Ang kaso nga lang, magaling ako. Hinagupit ko ng espada ang kabila naman niyang kamay. Wala na ang dalawa niyang kamay pero nakatayo pa rin siya. Kulit mo eh. Mukha ka na tuloy isda. Magpaalam ka na sa darling mo. Hindi ako nagdalawang isip na tagain ng babae sa leeg. Tanggal ang ulo at gumulong pa yon sa harapan ng lalaking aswang. Umiyak sa galit ang lalaki habang hawak-hawak ang ulo ng darling niya. Babayaran niyo ang ginawa niyo sa labs ko. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa labi-dabs ko. Ano? Labi-dabs? Ang putik. Wala na labi-dabs mo. Deads na. Tawag dyan, labi-deads. Nagalit ang lalaki at mabilis itong lumusob. Si Ramses ang pinuntirya niya. Laslas ang damit ni Ramses nang muntikin na siyang mahablot. Alam mo, mas maigi sigurong manahimik ka na lang. Ano na lang ang gagawin ko rito kung hindi ako mang-aasar? Oh, ayan na! Hinawi ko si Ramses. Sa lakas ng pagkakahawi ko ay nasadsad pa siya sa lupa. Hindi siya natamaan ng aswang. Medyo naiinis na ako noon kasi atake atras ang estilo ng aswang. Nagsagawa ako ng matinding konsentrasyon. Winasiwas ko ang espada ko sa hangin. Nang maramdaman kong aatake na siya, sinakto ko ang paghagupit ng espada ko. Tinamaan ng lalaki sa tagiliran. Walang kahirap-hirap na nahati siya sa dalawa. Pero hindi doon matatapos ang lahat. Nakakagalaw pa rin siya kasi nga aswang kahit nakalahati lang yon. Kaya ang ginawa ko kabanong, tinaga ko ang aswang sa leeg. Tanggal din ang ulo niya na gumulong pa sa ulo ng kanyang asawang babae. Muntik na magkis yung mga ulong pugot oh. Sayang! Huminga na lang ako ng malalim. Medyo kakaiba kasi ang mga aswang na yon kumpara sa mga naunang aswang na nakalabang ko. Mas mabibilis sila. Oh, tara na. Balikan na natin sila para sunugin na rin itong mga katawan ng aswang. Pagbalik namin sa bahay ni na Ronald, tulog pa rin pala si tatay. Hindi pa siya magigising kung hindi sisigaw si Ramses. Ano ba? Bakit kasi may sigaw? Buwang ka ba? Tay, tapos na misyon natin dito. Napatay na ni Kuya yung aswang. Tulog ka ng tulog dyan. Ha? Talaga? Bakit hindi niyo ako ginising? Diba kasi kasama mo na si Rosana Roses sa panaginip mo eh. Nakakaya namang mang-istorbo. Lumapit sa akin ang mag-asawang Ronald at Rose. Inabot nila sa akin ang bayad nila. Maraming salamat ha. Hindi namin alam ang gagawin kung wala ka, Tawing. Napakahusay mo talaga. Sana huwag ka munang mamatay.
Kasama din ako dun kanina, no? Maraming salamat din sa iyo, Ramses. O paano? Mauna na kami. Susunugin pa namin yung bangkay ng 2 aswang eh. Yung bubong nyo, pasensya na ha. Ay, wag ka mag-alala. Binawas ko na sa bayad ko yung nasira mong bubong namin. Ha? O sige. Okay lang. Napapailing na lang ako ng mga sandaling yon, Kabanong. Samantala, kinuha ko ang lighter ni tatay. Binalikan namin ang mga bangkay ng aswang at saka namin sinunog. Tay, pahirap na kalaban ng mga aswang na nakakaharap ko. Palagay ko, mas marami pang mas delikadong aswang ang makakalaban ko sa susunod na mga buwan eh. Ganyan talaga kapag panday. Habang dumadami ang panalo, mas magiging mahirap ang mga susunod na laban. Kaya muna tayo. Nagugutom na ako eh. Oh, di ka ba uuwi sa inyo? Di binato na naman ako ng kawali kapag umuwi ako. Bukas pa lalamig ang ulo ni Luming. Kaya bukas pa rin ako uuwi. Siguraduhin mo lang kasi baka mamaya sumugod na naman sa bahay ang babae na yan. Nakto, baka magpang-abot ang nanay mo at saka yung si Luming. Pareho pa namang praning ang mga yun. Bago kami umuwi, Kabanong, sa amin, ay dumaan muna kami sa parisan nila Aling Annabel. Masarap ang lutong pares ni Aling Annabel. Bukod kasi sa matabang na, kakaunti lang ang laman. Sa sobrang sarap, hindi ka na uulit. Langya, walang timpla. Ayaw ko na rito sa susunod Hoy, pera gaba. 5 araw makalipas ang pagpatay ko sa 2 mag-asawang aswang. Isa na naman panibagong tip ang nakarating sa akin. Ayon kay tatay, may natuklasan daw ang mga magsasaka na isang pamilya ng aswang sa labas ng baryo namin. Ang sabi-sabi pa ng mga magsasaka, mukhang may kaya sa buhay ang mga aswang. Maayos daw kasi ang bahay ng mga aswang at ang mga nakatira daw doon ay mukhang mayayaman. Dahil sa nakalap naming impormasyon, inihanda ko na naman ang sarili ko. Yun kasi ang unang pagkakataon na may makakalaban akong mas marami pa sa 2. Oh, Taweng, mukhang diyan ka na mamamatay sa pamilyang aswang na yan. Tutuloy ka pa ba dyan? Nasa hapagkainan kami nung umagang yon, Kabanong. Hindi maiwasang pag-usapan ng bagay na yon dahil halos lahat ng taga sa amin ay alam na yon. Nay, delikado man o hindi, kailangan kong gampanan ng pagiging panday. Pakiramdam ko kasi Diyos talaga ang pumili sa akin eh. Nangihina ang katawan ko kapag wala akong pinapatay na aswang. At isa pa, ako lang naman ang inaasahan ng mga taga rito eh. Oo nga naman. Wala naman tayong aasahan sa barangay. Si Kapitan matanda na. Puro sa opisina na lang yon. Tapos yung mga tanod naman, puro lasinggero. Mo na si Kuya, Nay. Kaya niya na yan. Hindi naman yan magiging panday kung hindi niya kayang lagpasan eh. Ay nako, hindi naman ako nag-aalala sa kuya mo eh. Inaalala ko lang, kapag yan namatay, gagastos pa tayo. Ay, walang ya talaga tong babaeng to. Akala ko naman nag-aalala ka sa anak mo. Gastos pala iniisip mo. Huminga ng malalim si nanay. Napailing na lang siya. Siyempre, biro lang. Nag-aalala din naman ako. Pero wala naman akong magagawa. O sige, mag-ingat na lang kayo palagi, ha? Hindi natin alam kung kailan darating ang oras natin. Pagkatapos ng kainan namin, ay nagpasama na muna ako kay Ramses. Pupunta kami sa ilog para dasalan ng espada ko. Ginagawa ko yung kada buwan. Ang paniniwala ko kasi, mas lumalakas ang espada kapag inilalapit ko siya sa kalikasan. Mahangin pero mainit ang klima nang dumating kami sa ilog. Walang katao-tao. Kaming 2 lang ni Ramses. Kaya naman, pumwesto na ako sa bato na nasa gitna ng tubig.
Nilad ko ang espada ko at parang inaalay ko sa kalangitan. Sinimulan ko ang pagdarasal. Pagkatapos ko magdasal, nakaramdam ako ng kakaibang presensya. Mabilis akong tumayo at tumingin sa paligid. Uy, may problema ba? Lalapit pa ako dyan? Diyan ka lang, hintay mo ko. Sinundan ko kung saan nanggagaling ang presensya. Nakahandaan na rin ang espada ko noon. Pagpasok ko ng kagubatan, isang bata ang sumalubong sa akin. Gwapong batang lalaki yon. Maputi ang balat. Talagang kutis mayaman. Ikaw po ba ang Panday? Isa kang aswang? Ang galing mo po. Paano mo nalaman? Kasi ako nga ang Panday. Papatiin mo ba ako kasi aswang ako? Tiningnan ko siya ng maigi. Maamo ang mukha niya. Parang napaka-inosente. Medyo nag-aalangan ako noon. Hindi ako handa sa mga batang aswang. Medyo kahinaan ko kasi ang mga bata. Lalo na kung hindi uhugin. Nasaan ba yung mga kasama mo? Kasama? Gusto mo po ba silang makita? Lumapad ang ngiti ng bata. Nakakaloko ang ngiti na yon, kaya ramdam kong sinusubukan niya lamang ako. Pasensya ka na bata pero wala sa bokabularyo ko na may palagpasin na aswang. Iniangat ko na ang espada ko sa ere nang biglang magsalita siya ulit. Pangarap kong maging tao eh. Natigilan ako sa sinabi niya. Parang nagiging epektibo ang mga sinasabi niya dahil nakakaramdam ako ng awa. Unti-unti kong binaba ang espada ko. Hinawakan niya ako sa kamay. Kuya, tulungan mo naman ako. Sama ka sa akin. Napalayo ang bata sa akin nang batuin na siya ni Ramses ng bato. Dumugo ang ulo niya. Wag kang makikinig dyan, kuya. Nililin lang ka lang yan. Nakabalik ako sa katinuan nun. Doon ko lang napagtanto na sinusubukan niya pala akong ihipnotismo. Magbabayaran niyo ang ginawa niyo sa akin. Tumakbo na mabilis ang bata. Agad din naman lumapit sa akin si Ramses. Uy, ano ka ba, kuya? Tulig ka ba? Mapapahama ka sa ginagawa mo eh. Buti na lang sumunod ako. Kung hindi, baka patay ka na. Munti ka na akong mapasa ilalim ng hipnotismo . Salamat at dumating ka. Palala na ng palala ang mga aswang na naglilitawan ngayon. Saan galing yung mga tukmol na yan? Di ko alam. Pero bumalik na lang muna tayo. Paabisuhan natin kay kapitan ng mga tao na wag na munang lalabas ng gabi. Umalis na rin kami doon. Dumiretso kami ng barangay. Nakausap namin si kapitan na kagigising lang. Agad din naman niyang inutusan ng mga tanod para ipaalam sa mga residente ang sinabi namin. Umuwi na kami sa bahay. Naabutan namin si tatay na nilalagnat. Hindi naman gaanong mataas pero mainit talaga ang katawan niya. Kanina, may manong na nagtanong sa kanya. Tinapik siya sa balikat. Pagpasok niya rito agad naman siyang nilagnat. Palagay ko aswang ang nakausap ng tatay niyo kanina. Ay nako, ito na nga ba sinasabi ko May sinabi ka ba? Ang ibig ko sabihin ay, nung nakaraan ko pa iniisip na baka pati kayong pamilya ko damay. Anong gagawin natin yan? Baka sa susunod na araw si nanay naman ang lalagnatin. Huwag mong intindihin si nanay. Kalabaw yan. Si tatay ngayon ang intindihin natin, Ramses. Sige, kumuha ka ng mga halamang daon kina Aling Felicia. Sabihin mo may sakit si tatay. Sige. Nay, wala ba kayong malilipatan ni tatay na bahay? Kahit sa mga kamag-anak nyo lang muna. Baka mapahamak kayo kapag kasama ko kayo rito Wala naman kaming ibang matitiran ng tatay mo. Alam mo naman ang mga kamag-anak namin, mga mata pobre. Delikado kasi kayo rito Ayos lang kami rito ng tatay mo. May naisip naman na akong paraan Paraan?
Ano? Marami akong biniling pangontra. Isasabit ko sa leg ng tatay mo at sa akin. Ay pambihira ka na yo. Kaya pala wala ka ng pera eh. Ang pera, kikitain yan. Ang buhay, hindi nababalik. Kanina ko pa dapat ito isinuot sa kanya eh. Kaso, ang arte ng tatay mo. Ayaw ng maraming nakasipit. Eh mabuti naman at ginagamit niyo yung utak niyo, Nay. Tama yan. Para kahit iwan ko kayo rito, wala nang aswang na makakalapit sa inyo. Pero, epektibo ba yan? Sabi nung Ale. Ay Diyos ko, di pala kayo sigurado? Nakabalik si Ramses at daladala na ang mga halamang gamot. Wala akong sinayang na oras. Ginawa ko ang sinabi ng dating albularyo na matanda na nakausap ko. Pinakulo ko ang dahon at nilagyan ng kaunting suka. Pagkatapos, pinahiran ko si tatay ng bimpo. Mabaho ang singaw ng katawan ni tatay. Amoy gin bilog. Pero unti-unti rin namang naging maayos ang kalagayan niya. Gabi na nang magising si tatay. Nawala na ang pumumula ng kanyang katawan. Nangyari? Binato ka na naman ni nanay ng kawali kaya hinimatay ka. Binatukan ni nanay si Ramses ng malakas. Sira, ulo. Baka ikaw himatayin sa lakas ng bato ko sa'yo. Tay, yung isang aswang na nakausap mo kanina, nilagyan ka ng sakit kaya ka nilagnat. Naalala ko na. Kanina kasi hinahanap ka niya eh. Ang sabi niya sa akin magpapatulong daw siya sa iyo. Hindi ko alam na aswang na pala yun. Pasensya na tay kung wala ako dyan kanina. Alam niyo naman, kada buwan dinadasalan ko itong espada. Tsaka may nakita rin kaming batang aswang sa gilid ng ilog. Si Tawing, tatanga-tanga. Muntik nang malin lang ng bata. Buti na lang dumating ako. Binato ko yung bata. Mahilo-hilo si tanga. Ayun, dugo yung ulo niya. Di, nagkasilbi ka rin pala. Kaya nga tay, mas mainam siguro kung aalis kayo pansamantala dito. Saan naman kami titira? Pakala na kayo. Matatanda na kayo eh. Hay, kung wala kang masabing matino, tumahimik ka na lang, Ramses. Tumakbo palabas si Ramses at tinabol naman siya ni nanay. Meron akong alam na pwedeng tuluyan. Sino naman? Yung tsuhin mo, kapatid ng nanay mo. Kaso, magkaaway naman silang dalawa. Nagsaksakan sila dati nung wala pa kayo. Ay Diyos ko naman, wag na. Kapag binanggit mo pa lang yung pangalan ni Tiyo nagagalit na si nanay Ayos na siguro kami rito. May mga pangontra naman na kami. Tinapi ko na lang si tatay sa balikat. Sige tay, akong bahala. Uubusin ko yung mga aswang na yan gamit ang espadang bigay ng Diyos. Nang maging maayos na rin si tatay, ay sinimulan na rin naming pagtibayin ang bahay namin kinabukasan. Dinoble namin ang mga dingding para hindi ganun kadaling mawasak ng mga aswang. Dakong hapon na rin kami natapos. Parang naging bahay ng sundalo ang bahay namin. Yung pintuan din namin ay 5 ang kandado. Maging ang mga bintana ay may mga kandado na rin. Nang sumapit na ang gabi, may pumunta sa bahay na residente. Naghahapunan na kami noong mga sandaling yon. Panday, Tawing, tulungan mo kami. Oh, bakit? Anong problema? May maaligid na aswang sa bahay namin, bilis. Sumunod ka sa akin. Tumayo ako't dinampot ko ang espada sa dingding. Sumunod din naman kaagad sa akin si Ramses. Sinundan lang namin ang babae. Malapit na kaming lumabas sa baryo, kaya huminto ako. Teka sandali, nasaan ba talaga yung bahay nyo? Huminto ang babae at dahan-dahang lumingon. Wala pa rito. Sundan niyo lang ako. Tumigil ka! Akala mo hindi ko alam na aswang ka? Pinahanga mo ako. Totoo nga ang sabi nila. Malakas ang pakiramdam mo. Sige nga, kung talagang malakas ang pakiramdam mo, ilang kami nandito ngayon?
bigla ko nalang naramdaman na parang ang daming aswang ang nakatago sa mga puno. Kuya, akala ko ba isang pamilya lang? Bakit parang ang dami naman nila? Abay, malay mo, malaking pamilya sila. Naku po, nalinti ka na. Muli kong pinagtuunan ng babae. Una pa lang, alam ko nang hindi talaga siya tao. Sinubukan ko lang siyang pasakayin. Buti na lang, medyo hindi magaling umarte ang babaeng aswang na yon. Wala naman akong pakialam kung ilang kayo rito ngayon eh. Mas marami, mas maganda, mas masaya. Hindi na nagsalita pa ang babae. Mga ilang sandali lang ay umatake na rin sila. Mabuti na lang ay may dala ring itak si Ramses. Kaya kahit na papaano ay nagagawa niya akong tulungan sa laban. Isang aswang ang muntikan ng mahawakan si Ramses. Tinaga ni Ramses ang lalaki sa liig. Pero dahil medyo puro lang itak niya, hindi niya napatay. Sirit lang ang dugo. Bakit kasi itak ni nanay ang dala mo eh? Alam mo naman na pinurol ni tatay yan. Ano naman? Nakasugat pa rin naman ako, di ba? O sige na, maganda ka. Hindi papatalo yung mga yan. Kuya, itabi mo! Ako na! Huwag kang ang bida-bida dyan. Marami yan, no? Magtiwala ka lang! Uy, gagi! Munti ko na naman siyang mahablot ng isang aswang nang dahil sa kayabangan niya. Tinulak ko na muna siya sa gilid. Ikaw ang tumabi. Ako na. Umentra ka na lang kapag alanganin na ako. Winasiwas ko na sa hangin ng espada ko. Naglabasan ng iba pang aswang na nagtatago. Sa palagay ko, kabanong, nasa 8 sila kasama na roon ng babae. Kuya, palo yan ha! Huwag kang tatanga-tanga, pakiusap lang! Hoy Ramses, ako ang panday sa baryong ito. At ako ang pinili ng Diyos. Isa-isa ko silang pinagtatataga. Bawat tamaan ng espada ko ay nangingisay. Nagulat ang babae sa ginawa ko. Bakas na rin sa mga kilos nila ang takot. Pero ganun pa man, talagang hindi sila umaatras. Ayaw nila akong lubayan. Kaya naman mas ginalingan ko pa ang pakikipaglaban. Hanggang sa 2 na lang silang natira. Sabihin nyo nga sa akin, kabilang ba kayo sa pamilyang aswang na sinasabi nilang lahat? Wala kang pakialam kung oo o hindi. Huwag ka mag-alala. Alam ko naman kung saan ang bahay nyo eh. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Kapag nalaman ko kung sinong pinuno nyo, mauubos ang lahi nyo. Kasama ng tinuturing yung pinuno. Hindi mo siya mapapatay. Hindi mo nga alam na nandito lang din siya sa mismong baryong ito eh. Nandito lang din siya sa mismong baryo? Matagal na. Bago ka pa naging panday. Sa kakaisip ko nang sinabi niya, hindi ko na namalaya na inatake na ako ng isa pa niyang kasama. Ito namang si Ramses, lutang na naman. Wala man lang nagawa nang makalmot ako sa balikat. Makulit ka! Nag-uusap pa kami! Tumakbo ito palapit sa kinalalagyan ng aswang na isa. Walang pagdadalawang isip ko siyang hinataw. Tinamaan ang leeg niya, dahilan para gumulong ang ulo nito sa lupa. Nagulat ang babae sa ginawa ko. Ikaw, sunod ka na! Kahit patayin mo ko, hindi mababago ang balak nila. Malapit na siyang magbalik. Sa kabilugan ng buwan, ang pinuno namin ay magbabalik na. Magiging anyong tao na siyang muli. At Ang daldal mo! Nahati ang katawan niya sa kalahati. Agad din namang lumapit si Ramses sa akin. sabi ko na nga kayang-kaya mo yun kahit wala na ako. Ramses, maganda ka. Oh, bakit? Ano na naman ang naisip mo? Pupuntahan natin ngayon yung bahay ng pamilyang aswang. Baliw! Akala ko ba alamin mo kung sino yung pinuno nila? Napagtanto ko, mas mainam na ubusin na natin agad ng mga alalay para pinuno na lang ang problema. Umuwi na muna tayo. Ipaalam natin kina nanay at tatay. Umuwi nga kami sa bahay. Parang wala lang nangyari.
bumalik kami sa pagkain. Hinihintay kasi kami ni nanay at tatay. Nay, ang dami mo namang nilagay na pagkain sa plato namin ni Ramses. Ganyan mo ba kami kamahal? Mga loko. Baka kasi mamatay na kayo mamaya. Yan ang tinatawag na Last Supper. Sa gagawin nyo kasi, para na rin kayong binitay. Sigurado ka ba anak? Kuta ng mga aswang yon. Hindi yung basta-basta lugar lang. Nay, tay, kailangan kong gumalaw. Pakiramdam ko gusto ng Diyos na gawin ko ito. Ginagamit ako ng Diyos laban sa kasamaan. Kaya huwag kayong mag-alala. Kasama namin ang Panginoon. Hindi naman ako nag-aalala sa iyo Taweng. Nag-aalala ko rito kay Ramses. Marunong bang lumaban yan? Ala, masyado mo yatang minamalit ang katapangan ko, Nay Katapangan ka dyan. Takot ka nga sa ipis. Basta, gusto ko nang mag-ingat kayo palagi ha. Hindi ko kayo pipigilan kung yan talaga ang misyon na bigay sa iyo ng Diyos. Sige po, pangako, makakabalik kami ng buhay. Kaso nga lang kabanong, hindi kami natuloy ni Ramses na umalis. Nagtay kasi kami ni Ramses dahil sa luto ni nanay na gata. Samantala, kinaumagahan ay nagkalat na naman ang mga tsismosa sa labas. Pinag-uusapan nila ang mga naiwang bangkay ng mga aswang sa kalye. Nakalimutan kasi namin ni Ramses na sunugin ang mga yon. Pagsapit ng tanghali, sumama ako kay tatay. Pupunta kami sa bayan para dalhin ang mga pinanday namin. Makalipas kasi ng ilang araw, sa wakas ay may nagka-interes na ring bumili. Tay, malayo pa ba tayo? Naglalakad kami sa gilid ng kalsada sa bayan. Mabigat ang mga bitbit namin kaya ako na lang halos ang nagbitbit ng lahat. Nakikita ko na yung maliit na tindahan. Ayun Tara, lumapit tayo ron. Paglapit namin ay tinulak ni tatay ng marahan ng pinto. Pagpasok pa lang namin ay nakita na namin ang iba't ibang espada, itak, kutsilyo at punyal na nakabalandra lang sa mga dingding. Kolektor pala ng mga patalim ang pagbebentahan namin. Sinalubong kami ng isang matandang lalaki na uugod-ugod na. Isang malaking karangalan na makabili ng patalim mula sa panday ng Baryo Magsilang. Ako ay tagahanga mo, iho. Naku, nakakatuwa naman kayo. Si Mang Elmer, matagal na yung kolektor ng mga patalim. Sa katunayan, hindi lang naman ang obra maestra nyo ang dahilan kung bakit ko kayo pinapunta rito. Ano po? Taweng, isa rin akong panday noong panahon ko. At ang kauna-unahang nakilalang panday ay si Flavio. Nagkatinginan kami ni tatay at bahagyang kinagulat namin ang sinabi niya. Talaga po? Teka, nasaan ang espada niyo? Ngumiti ang matanda sa amin. Nasa iyo na. Ito? Itong nasa likod ko? Kada henerasyon ay pinapasa-pasa lang yan. Kapag natapos na ng isang panday ang misyon na inilaan sa kanya ng Diyos, mawawala ang espada. Ipapasa ito sa susunod na henerasyon para sa panibagong misyon. Ang ibig sabihin mawawala din ito sa akin? Hindi ko ito pagmamayari? Umiling si Mang Elmer. Babalik sa normal ang buhay mo kapag natapos na ang lahat. Ang may iwan lang sa puso't isipan mo ay ang mga alaala at ang kabutihan na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Ganun po ba? Sayang naman. Akala ko akin na itong magandang espada na ito. Huwag kang manghinayang. Ang iligtas sa mga tao ay isa ng magandang parangal mula sa itaas. Ay, siya nga pala. Sumama kayo sa akin.
Nauna nang naglakad ng matanda. May tungkod na ito at bahagya na ring nakayuko. Pumasok kami sa isang lumang silid. May lamesa sa gitna na napapalibutan ng maraming libro. Ilapag mo riyan ang espada mo. Bakit po? Ano pong gagawin nyo? Malakas ang pinuno ng mga aswang na makakalaban mo. Ako bilang dating panday. Ako ang magbibigay ng huling dasal para lumakas pa ang espadang ito. Sa kasalukuyang lakas kasi ng espada mo, hindi niya mapapatay ang Panginoon nila kahit anyong hayop lang siya ngayon. Huling dasal? Bakit huling dasal? Dahil ang huling dasal, yun na ang bukod tanging dasal na makakapagpaunlad sa kanya. Wala nang iba pa. Sinenyasan na ako ni tatay. Dahan-dahan kong inilapag ang espada ko roon. Lumapit naman agad si Mang Elmer. Hinawakan niya ang espada. Nagulat ako nang sugatan niya ang palad niya gamit ng espada ko. Maya-maya lang, narinig na lang namin ni tatay na pabulong siyang nagdarasal. Ang tagal ng dasal na ginawa niya. Umabot yata kami ng halos 45 minutos. Pagkatapos niyang dasalan, huminga siya ng malalim at saka nito ibinalik sa akin ang espada. Ipahinga mo ang sarili mo, iho. Linisin mo ang utak mo. Kailangan mong mag-relax bago mo ito hawakan. Umupo ka. Kalma ka lang. Dahan-dahan akong umupo sa upuan na nasa gilid. Maya-maya lang, inabot niya na rin sa akin ang espada. Nakaramdam ako ng kakaibang bigat sa espada, Kabanong. Para siyang may kuryente na hindi ko maipaliwanag. Ang nararamdaman mo ay ang tunay na kapangyarihan ng espadang ito. Kinikilala ng espada ang dugo mo bilang panday. Tay, totoo nga. Parang mas gumaan ang pakiramdam ko. Ang pakiramdam ko ngayon kaya ko na silang ubusin ng walang kahirap-hirap. Kapag nakaharap mo na ang pinuno ng mga aswang, huwag kang magdadalawang isip na paslangin siya. Nasa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan ng buong baryo ninyo. Tumango na lang ako nang may ngiti sa muka. Sobrang gaan ng kalooban ko. Parang may kakaibang enerhiya na nagmula sa espada na siyang lumipat sa katawan ko. Pagkatapos namin doon, ay lumabas na rin kami ni tatay. Masasabi kong malaki talaga ang naitulong ni Mang Elmer. Napansin ko rin na parang may nagbago sa disenyo ng espada. Dahil siguro yun sa ginawa ni Mang Elmer. Pag-uwi namin sa baryo, may problema na naman akong inabutan. Napadaan kasi kami sa barangay ni tatay. Bangkay ng isang lalaki ang nakita namin doon. Pagkatingin ko, naramdaman ko kagad na aswang ang gumawa nun. Naiwan pa ang amoy ng aswang. Pero ang mas malala, pinatay ang lalaki kahit tirik daw ang araw. Ilan sa mga tricycle driver ang nakakita. Narito na ang panday. Matutulungan na tayo ng panday. Panday, tulungan mo kami. Mukhang kumakalat na ang mga aswang. O sige na, kumalma na kayo. Pangako ko sa inyo, ibabalik natin ang kapayapaan sa ating baryo. Higit pa rito mga taong umaasa sa iyo, anak. Kaya gawin mo kung anong nararapat. Mabuhay ang panday! Nagsigawan ng buong baryo ng mabuhay. At may isang taga-baryo pa ang kumanta. Panday, panday, panday! Panday, panday, panday! Bago kami umalis sa barangay, ay kinuha na rin ang bangkay ng lalaki. Umuwi na lang muna kami sa amin. Naabutan namin si Ramses na nasa banyo pa rin. Langya ka, Ramses. Umalis kami kanina, nandiyan ka. Ngayon, nandiyan ka pa rin? Diyan ka na ba natulog?
Nasira yata yung tiyan ko eh. Pambihira. Mahina. Gaya mo ko sa'yo. Panday ka eh. Nasaan ba si nanay? Naglabada pa sa katabing baryo. Tatayo na sana ako sa kinauupuan ko nang bigla na lang akong kabahan. Napahawak ako sa dibdib ko. O anak, bakit? Masakit ba puso mo? Tay, bigla akong kinabahan eh. Si nanay, baka nasa alanganin siya. Hindi na ako nagsayang ng oras, Kabanong. Tumakbo ko palabas ng bahay. Malapit lang naman sa amin ang kabilang baryo kaya nagtungo na ako roon. Inisa-isa ko ang mga bahay na maaring paglabadahan ni nanay. Nakarating na ako sa gitna nang makita ko si nanay na naglalakad dala ang planggana. Nay! Ah, bakit ka nandito? Dedede ka ba? Nay naman eh. Seryoso ako. Wala ka bang nararamdaman na kakaiba kanina bago ako dumating? Nay, bigla kasi akong kinabahan eh. Akala ko nga nasa panganib ka eh. Sa totoo niyan, anak, kanina habang naglalaba ako sa bakuran ng amo ko, parang may kung sinong nakamasid sa labas ng bakuran. Kaya nga minadali ko na ang paglalaba. Hindi ko na rin tinanggap yung ibang labahin. Wala ba kayong nakita? Wala. Basta yung pakiramdam ko lang parang may nakatingin sa akin. Iginala ko ang tingin ko sa paligid, Kabanong. Meron akong nararamdaman at naaamoy na aswang. Pero dahil kasama ko si nanay, pinalagpas ko na muna yon. Huwag kang mag-alala, Nay. Kasama mo naman ako eh. Sasabayan na kitang umuwi. Maraming salamat, anak. Masama rin talaga ang pakiramdam ko kanina. Buti na lang dumating ka. Naging ligtas naman si nanay nun. Mabuti na lang talaga at naunahan ko kung ano man ang gustong gawin sa kanya ng aswang na nagmamasid. Hindi epektibo ang pangontra na suot-suot ni nanay. Mukhang naloko lang siya ng pinagbilhan niya. Kaya naman mas lalo kong nabahala para sa kaligtasan niya. Kaya naman para hindi na rin ako nababahala, kinapalan ko na ang mukha ko. Bumalik kami sa bayan. Nakiusap ako kay Mang Elmer na kung pwede, doon muna si nanay at tatay sa kanya. Agad din naman siyang pumayag. Pagsapit ng gabi, dalawa na lang kami ni Ramses sa bahay. Nag-aanda na kami para sa paglusob ng sinasabi ng mga magsasaka. Ang bahay ng mga aswang. Ay nako, nakakapanibago. Wala sila nanay at tatay rito. Naninibago ka kasi walang kumukonsinti sa katamaran mo, Ramses. Delikado pupuntahan natin, no? Pwede namang hindi ka na sumama. Ayaw ko rin namang mapahamak eh. Sus, nabibigatan ka lang kamo, yun ang sabihin mo. Oo, ang bigat mo. Huwag ka mag-alala. Hindi na ako magiging pabigat. Lalaban ako kahit hindi ako panday. Sigurado ka? Oo, tsaka hindi ko kayang isipin na lumalaban ka na mag-isa, no? Sasamaan kita. Sus, nagdrama ka pa. Hindi, seryoso ako, no? Tsaka gusto ko rin patunayan kina nanay at tatay na kaya ko rin naman magligtas ng buhay. Gusto ko na ipagkatiwala rin nila sa akin ang pamilya natin. Ano ka ba naman? Huwag mo nang isipin na walang silbi ang tingin nila sa'yo. Matabi lang ang dila ni nanay pero tulad ko, mahal ka rin nun. Sus, tara na nga. Baka pa makaiyakan tayo dito. Sigurado ka ba na hindi ka na nagtatae? Hindi, pero bahala na. Kinuha na ni Ramses ang itak niya. Sa pagkakataong yon, Kabanong, ay itak na ni tatay ang dala niya. Sobrang talas kumpara sa itak ni nanay. Isinukbit ko na rin ang espada sa likuran ko. Nagsiksik na rin kami ng kanya-kanya naming punyal. Alternatibo lang sakaling malagay kami sa alanganing sitwasyon. Ano? Handa ka na ba? Handa na ako, kuya. Kabilugan ng buwan ay umalis kami ng bahay. Alam ko na sa ganoong panahon mas malakas ang mga aswang. Hindi ko alam kung ano ang meron sa buwan, pero ang sabi na matatanda,
Iba ang aswang kapag bilog na bilog ang buwan. Saan tayo dadaan, kuya? Papasok tayo ng... teka, sandali. Oh, bakit? May sumusunod sa atin. May aswang na kagad? Hindi. Pakiramdam ko, tao lang din yon. Teka lang. Binunot ko ang espada ko sa likuran ko. Maraan akong lumapit sa gilid ng puno. Tatagayin ko na sana ang naroon nang biglang lumabas ang isang lalaki. Teka! Uy, teka lang! Uy! Ronald! Oo, ako ito si Ronald. Teka, anong ginagawa mo? Bakit mo kami sinusundan? Tsaka, ano yung mga dala mo? Kasi narinig ko yung usapan nyo kanina. Kaya naisip kong sumama. Kaso iniisip ko, baka hindi nyo ko payagan kaya palihim na lang akong sumusunod. Gusto mong sumama sa amin sa pagpuksa sa mga aswang? Seryoso ka ba? Ronald, pawang mga professional lamang ang gumagawa nito. Hindi ka pwedeng... Sapat naman ang dahilan na gusto ko maprotektahan na mag-ina ko, hindi ba? Nagkatinginan kaming saglit ni Ramses. Inaswang ulit siya kagabi. Kaya dinalo ko na muna si Rose kay Luming. Mas ligtas siya ron. Kasi marami siyang kasama dun eh. Tawing, Panday, gusto kong sumama. Gusto kong tumulong. Gusto kong protektahan ang magiging pamilya ko. Alam ko, wala akong alam sa mga aswang. Pero marunong akong lumaban. Ang pagmamahal. Tama, ang pagmamahal ang nagbibigay lakas sa akin para lumaban. Para sa bayan, oo na. Dami mong drama. Pero, alam ba ito ng asawa mo? Oo, alam niya. At talagang pinayagan ka niya? Oo, alam niya kasing para sa kanila naman ang gagawin ko eh. At saka, iba si Rose. Hindi siya gaya ni Luming na walang tiwala sa'yo. O ba't lokong to ah? Kung ayos naman pala ang lahat di tara na. Walang sisiyan kapag namatay ka. Bago kami naglakad ay nagpahabol pa si Ronald. Pre, sabi nga pala ni Luming, sabihin ko raw sa'yo na hiwalay na kayo. Ano? Hiwalay na kami? Talaga? Wala akong pakialam. Matagal ko na rin gusto makipaghiwalay Hindi naman masakit Sus, manahimik na nga kayo. Papasok na tayo sa gubat. Nanahimik na rin ang dalawa. Pero si Ramses, naririnig ko pa rin umiiyak pero hinihinaan lang niya. Makalipas lang ang halos kalahating minuto. May natanaw na rin kaming bahay. Hindi lang isa, kundi 5 bahay ang magkakadikit. Yari lang sa kahoy pero may ikalawang palapag pa. Pero isa sa mga bahay na yon ang pinakamaganda. Yun lang kasi ang may maraming ilaw at pintura. Ito na ba yung kuya? Oo, eto na yun. Nararamdaman ko. Teka, huwag ka kang umiyak. Naiirita ako Akala ko ba hindi masakit? Kaya palang dami nila. 5 bahay pala yan. Parang sa maikling panahon lang nakapagparami sila. Hindi tayo pwedeng magtanga-tangahan dito. Isang maling kilos lang natin, patay tayo kaagad dito. Anong gagawin natin? Tumigil na rin sa pag-iyak si Ramses. Nakatuon na ang atensyon niya sa misyon namin. Walang mag-iwalay. Lalapit tayo. Unti-untiin natin sila. Pero dapat, hindi tayo gagawa ng ingay para hindi sila mabulabog. Ayos. Ihahanda ko na itong pana ko Bakit? Asintado ka ba? Oo, asintado ko. Kaya nga napana ko puso ni Rose ikaw ba? Tinakpan agad ni Ronald ang bibig ni Ramses nang muntikan na naman itong maiyak. Hoy, kayong dalawa, kung ganyan lang din naman kayo, iwan nyo na lang ako mag-isa dito. Mas malalagay tayo sa alanganin sa ginagawa nyo Kaya ko naman sana na mag-isang lumusob pero inaalala ko kayo. Baka mamaya mauna pa kayo mamatay sa akin Nanahimik na sila. Pinagpatuloy namin ang paglalakad.
Nagawa namin makalapit sa likod ng isang bahay nang walang nakakaramdam. Ronald, mas maliit ka. Kasya ka ba sa silong ng bahay? Tingnan mo lang kung maraming aswang sa harapan. Binitiwan saglit ni Ronald ang mga dala niya. Oo, kasya ako dyan. Walang pag-alinlangan si Ronald. Buong buo ang loob niya. Mabilis siyang nakasuot sa silong. Makaraan lang ng 2 minuto ay nakabalik na kaagad siya. Marami sila. May nagiinuman pa. Ikaw ang pinag-uusapan nila eh. Sabi nung isa, papatayin daw ng pinuno nila ang panday. Walang ya. Doon tayo sa kabila. Gumapang kami papunta sa kabilang bahay. Mabuti na lang ay medyo madilim sa parting yon. Sa pangalawang bahay, medyo tahimik na doon. Sinilip ulit ni Ronald doon at napag-alaman niyang wala ngang aswang sa tapat nun. Sakto naman na sa likod ng bahay, merong bintana na kasya ang tao. Tara dito, pumasok tayo dito. Isa-isa kaming umakyat. Pagpasok namin sa loob ay nakasindi ang gasera na inabutan namin. Pero walang laman ng bahay na yon, kaya doon muna kami tumambay. Anong gagawin natin dito? Matutulog? Kailangan natin makarating sa kabilang bahay. Doon sa pinakamagandang bahay. Nararamdaman ko na nandun ang pinuno nila. Napatahimik kaming sandali nang may marinig kaming nagsalita sa labas. Ilang oras na lang eh. Magaan yung tao na ang Panginoon natin. Kaya nga sabik na ako. Patay talaga yung panday na yan. Kuya, saktong 10:00 yata magiging anyong tao yung sinasabi nila. Kailangan na natin magmadali. Tandaan nyo, kapag nahuli tayo sa akto, palag-palag na ha. Magdikit-dikit lang tayo. Walang hihiwalay. Ang humiwalay, patay. Tumangon lang silang dalawa. Nag-ingat kaming lumabas sa bahay na yon. Kaunting lakad na lang ay makakarating na kami sa bahay kung saan naroon ang pinuno nila. Ang kaso nga lang, nagkataon na bumalik yung 2 aswang na napadaan. Nakita nila kami. Kaya naman agad ko na silang hinataw ng espada ko. Pugot agad ang ulo nila at sirit ang dugo ng isa. Tatakbo pa sana ang isa pero tinaga naman ni Ramses. Nadapa yun kaya pinana naman ang palaso ni Ronald. Dali niyo sa gilid yung bangkay. Hihilayin na sana nila ang mga bangkay. Ang kaso nga lang, marami na palang nakakita sa ginawa namin. Nandito ang panday! Nandito ang panday! Naalarma ang mga aswang. Bago pa nila kami napalibutan, tumakbo na kami papunta sa kabilang bahay. Pagpasok namin, may mga aswang din pala doon. Dito na nagsimula ang bakbakan. Walang kahirap-hirap kung pinagtatataga ang mga aswang. Gumugulong ang mga ulo nila sa sahig. Si Ronald at Ramses, walang ginawa kundi ang umilag na lang. Wala pang 5 minuto, naubos namin ang mga aswang sa unang palapag. Kaya naman umakyat kami kagad sa ikalawang palapag. Wala kaming inabutan doon. Bababa na sana kami nang bigla namang may nagpasukang aswang sa mga bintana. Sa pagkakataong yung kabanong, maging sina Ramses at Ronald ay napalaban na rin. Mabuti na lang ay nasa katinoan ng utak nila kaya sila nakakadali ng aswang. Para namang hindi sila nauubos. Mauubos din yan, tiyaga lang. Ako na ang unang lumapit sa mga aswang. Para akong sumasayaw lang habang winawasiwas ang espada sa hangin. Kada tamaan, patay talaga. Ganun kalakas ang espada ng panday. Pagbalik ko sa dalawa, may mga pumasok na namang aswang sa bintana. Nakatigil lang sila. Hindi ko maintindihan kung bakit sila tingin ng tingin sa likuran namin. Samantalang wala namang bintana doon. Kakaatras namin, may nasagi kaming bagay na nakatakip ng tela. Akala namin ay lamesa. Hugis pa kahon kasi yon. Pero nang tanggalin ko ang tela, doon na namin napagtanto na isa pala yung kahon na yari sa salamin.
Nasa loob noon ng isang sawa. Yun ang sawa na muntikan ng pumaslang sa akin nung 16 anyos pa lamang ako. Kuya, ito yung sawa dati, di ba? Ito si Satanas. Ngayon naiintindihan ko na. Ang sawa na ito ang kanilang Panginoon. Malas nyo. Nandito na ako bago pa siya makapagpalit ng anyo. Galit na galit ang mga aswang. Wala silang magawa kundi ang huminto. Sige, subukan niyo lumapit. Patay tong si Satanas. Nang may magtangkang lumapit na isa, ay tinaga kaagad ni Ramses. Iika-ika na yon nang bumalik sa mga kasama niya. Lumayo kayo ng kaunti. Paglayo nila, ay binasag ko ang salamin na kahon. Manunuklaw pa sana ang ahas pero buti na lang ay nadakma kaagad yun ni Ronald. Huwag ka mag-alala, Panday. Marunong akong humawak ng mga ahas. Naalarma ang mga aswang habang hawak ni Ronald ang ahas malapit sa ulo nito. Kuya, ngayon na. Napuluputan na ng ahas ang braso ni Ronald. Mababalian siya. Ako nang bahala sa mga aswang. Isa-isang lumapit ang mga aswang. Pinagtatatagayo ni Ramses. Sinamantala ko na yon para isentro ang espada sa ulo ng sawa. Nang makakuha ng tamang pagkakataon, hinagupit ko na ang ahas. Tanggal ang ulo ng sawa. Pagkatapos kong gawin yon, parang nababaliw ang mga aswang. Unti-unti silang napatras. Ang iba pa ay naglaglagan sa bintana. Anong nangyayari sa kanila? Siguro, itong sawa na ito ang buhay nilang lahat. Sa madaling sabi, kapag namatay ito, mamamatay na rin silang lahat. Unti-unting naagnas sa mga aswang nang tuluyan ng malagutan ng hininga ang ahas. Patay na talaga ang sawa na to Ramses, ilabas mo na ang gas. Susunugin na natin ang lugar na ito. Dinala namin ang sawa. Binalot namin sa sako. Pagbaba namin, nakita namin ang nagkalat na mga bangkay ng aswang. Lahat sila ay butot balat na lang. Parang maika lang ang nangyari. Maging ako kabanong, hindi pa rin makapaniwala na konektado pala silang lahat sa iisang aswang. At yun ay ang kanilang tinuturing na Panginoon. Niliyaban namin ang buong lugar. Lahat ng naroon ay naabo. Masaya namin binalita sa baryo namin na nagtagumpay kami sa misyon namin. Tuwang-tuwa naman ang mga residente. Sa pagkapanalo namin ay muling naibalik ang kapayapaan sa lugar. At dahil natapos na ang misyon ko, isang umaga ay gumising na lang ako na wala na ang espada. Napangiti na lang ako noon. Kinuha na kasi yun ng Diyos at tanda ng ipasa sa susunod na henerasyon. Samantala, nagkabalikan si Luming at Ramses. Si Ronald naman ay kinilalang bayani rin. Kinatuwa din naman yon ng asawa niyang si Rose. Ako, wala pa rin akong asawa kahit ilang taon na ang lumipas dahil hinihintay ko kung sino ang magiging bagong Panday. Naging normal na ang buhay ko noon kasama ang mga magulang ko at nag-iisang kapatid. Nawala man sa akin ang lakas at kapangyarihan, mananatili naman sa puso ko ang kabutihan na naidulot ng pagiging Panday. Wakas. Pinagpalang araw